Napasobra yata ako ng hapit sa biyahe. Punong-puno ang motor. Kaya ayan, tulog ang inabot. Pero bago ang lahat, ako nga pala si Motoben. Tara, samahan niyo ako magtrabaho. Alas 7 pa lang nandito na ako sa labas ng kalsada dahil ako ang naghatid sa anak ko sa school. Kaya ito, nagkape muna ako bago mag-umpisa sa biyahe. Para kahit papano meron laman ng tiyan natin habang nagtatrabaho. Kape at yosi lang sa umaga, pwede na. Tapos bigla akong nakaramdam ng patak ng ambon. Nako, uulan pa yata. Kung kailan naman maaga akong lumabas para bumiyahe. Pasikat pa nga lang pala yung araw pero ayan na yung ambon. Pero hindi naman yan tutuloy. Kaya naman inumpisahan ko ng kumuha ng aking first booking ngayong araw. Nung nakakuha na ako ng aking first booking, dumaan muna ako dito sa simbahan. Siyempre para safe tayo buong maghapon dahil maaga pa, kukunti pa lang ang nalabas na booking. Kaya hindi na ako namili. Tulad nito, 10 kilometro papunta pa lang sa pick-up. Pero 300 pesos daw ang ibibigay. Ayos, 'di ba? Laptop nga pala to. Nandito na nga pala tayo sa ating drop-off. Isa sa mga kinakatakutan kong kalsada dito sa Santo Tomas. Killer highway din tong daan na to. Hindi na ako nagsabay ng isa pang booking. Nakakahiya kasi dito. 300 pesos na nga ibabayad sa atin, sasabayan pa natin. Hindi ko na nabidyoan yung nag-receive ng laptop. Pero binigyan ako ng 500 pesos. 182 pesos lang ang delivery fee nun. Pero ang sabi nung pick-up, singilin ko daw doon ay 300. Pero pagdating ko sa drop-off, binigyan ako ng 500. Ayos, di ba? Ops, teka guys. Mag-break muna tayo sa pagiging lala move. Meron nga pala akong sinadya dito sa Science Park dito sa Pulo. Meron kasi akong buyer dito sa camera kong defective. Oo guys, sira. Pero merong gustong bumili. So sinadya ko siya dito kasi dito siya nagtatrabaho sa loob. Isa sa mga company dito. Kaya ako na mismo ang sumadya sa kanya para hindi na siya maabala. Eto na si sir, lumabas na sa kanyang company. At pinacheck ko na sa kanyang maigi itong unit ko. Ang issue pala nito, hindi na nagbukas. Hindi ko rin alam kung ano ang nangyari. Nagtanong na nga rin pala ako sa technician ng mga action camera kung magkano ang pagpapagawa. Pero ang singil, para ka na rin bumili ng second hand. Kaya ako nga rin pala ibinenta to para ipangdagdag sa aking magiging negosyong chili garlic. Yung mapagbibilihan nito ay idadagdag ko pang puhunan. Sira naman pati yan guys, kaya hindi na ako nanghihinayang ibenta. Pero ang sabi ni sir, siya na ang magpapagawa. Kaya sana lang magawa pa yan. Sayang din kasi. Dahil makinis at mukhang presentable pa naman yung camera ko. Ayan, binayaran na ni sir. Wala bala dyan sir, pagawa mo. Sayang yan. Ayos man. Ano lang, sana mayroong malapit dito. Thank you, tol. Thank you sir. Ingat ka. Okay po. Dapat ba akong malungkot? Siyempre hindi, kasi nagamit ko na yung camera na yon ng mahabang panahon. Mahaba-habang biyahe na rin ang napagsamahan naming dalawa at napakaraming chicks na rin ang nai-record ko doon. Pero pera biro, masaya tayo kasi meron tayong pangdagdag sa ating umpisahang negosyo. Tapos na ang break, kaya balik na tayo sa biyahe. Napalaban nga pala ako dito sa booking na to dahil sobrang dami. 60 pieces ba naman na pizza, kaya halos puno tong motor ko sa isang booking na to. Pero laban yan guys, kulang pa nga eh. Nagtatanong nga ako kung may idadagdag pa. Hindi lang pala ako ang nagdusa sa ganitong booking. Meron pang isang Lala Move rider. Parehas kami nang dadalahin, pero magkaibang lugar. Shoutout nga pala kay Paps dahil binigyan kami ng tag-iisang pizza at bagong followers na rin natin. At dahil nakukulangan pa ako dito sa dala ko, sinabayan ko pa ng isa pang booking. Wala eh, nabibitin ako dito. Eto, puro kahon pa rin. Ayan na ulan, kaya tara, let's go! So medyo mahaba din ang biniyahe natin at ayan ang ating karga, sobrang dami. Nanakit nga rin pala yung likod ko dyan dahil sobrang bigat. Tapos humangin pa ng humangin kaya umuuga yung motor ko. Ako naman isang tingin ko pa lang sa booking, alam ko na kung kaya ko bang i-deliver o hindi. Eto, kayang-kaya ko to, kaya nga sinabayan ko pa. Eto, literal na dugot pawis bago ko kumita ng pera. Kaya naman mapa-vlog o trabaho, sinisigurado ko sa'yo na bawat piso sa savings account ko ay ang katumbas nun, puyat at pawis. Puyat kasi inaabot din ako ng madaling araw ka-edit ng video pang-upload dito sa Facebook page natin. Kasi kung hindi ko mag-upload, anong sasahurin ko? At pawis naman dito sa mga binubuhat natin bilang Lala Move rider. Sa tirik na araw, sa lakas ng ulan, at kahit ano pa man. Kaya naman sa bawat sentimo na kinikita ko sa aking mga pinaggagawa ay talagang nagsasakripisyo din ako ng todo.
Kaya kahit papano, proud ako sa sarili ko. Napapalaki ko ng maayos yung anak kong dalawang lalaki. At awa naman ng Diyos, hindi ako pasakit sa ulo ng aking magulang simula nang nag-asawa ko. Kasi kung meron akong mabigat na laban sa buhay, laban ko lang. Wala akong ibang dinadamay. Hindi ako nakaranas humingi ng pabor sa ibang tao. Lalo na pagdating sa pera. Pinagtatrabahuhan ko to ng dikdikan. Thank you, sir. Thank you po, thank you po. Alright, let's go mga tol. Napakalayo pala ni Re. Aba? Hindi pala biro dito. So guys, dire-diretso na lang tayo dito. Palabas na ang Santo Tomas. Alam ko may daan dito pa Santo Tomas. Mas bigla guys, food tripin natin yung pizza. Alright. So galing tayo ng Calamba papuntang Bae, Laguna, pero dito tayo tumagos sa Santo Tomas. Grabe, sobrang layo ng inikot ko pero solid naman dito, nakakuha tayo ng ating food tripan. Soft drinks tayo dito saglit. Kinuha ko na nga pala dito sa bag yung pizza na bigay ng ating customer. Tikman natin, mukhang masarap. Syempre binuksan ko na yan. Syempre first bite. No, solid guys. Libre lang to no. Tapos, ang solid pa dito ang hangin. Pagkatapos ng hirap sa biyahe, eto, pasarap ng konti dito sa isang tabi kasama ang ating poging motor. From 7 AM to 3 PM, eto, nakaramdam ako ng antok. Hindi pa ako masyado naghapit sa biyahe pero naka 900 pesos na. Okay na rin, di ba guys? Yeah?